Masayang araw, mga ka-PL. Dalawa po pag-uusapan natin. Una, etong mga kongresistang kritiko po ng pangalawang Pangulo na hanggang ngayon ay stick to the plan pa rin sila, mga ka-PL, na para bagang ang plano nitong mga ito ay ipa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Kaya ngayon, hinahanapan ho siya ng butas. Pangalawa, etong napakalaking tarpaulin po ni Benhur Abalos na pinagtawanan, ginawang katatawanan ng ating mga kababayan na meron pong nakasulat, mga ka-PL, na kalaban kriminal Benhur Abalos. Okay? O eto po, unahin natin itong stick to the plan pa rin ng mga kongresistang buhaya na alaga ni Tamba. Basahin ko po itong na-post ni Tito J. Sonsa, mga ka-PL. Magbabasa po ulit ako, ha? Hindi po ito galing sa akin. Okay? Baka matulad ito nung nakaraan kong content, tila ako pa ang nagkaroon ng kasalanan. Samantalang, nagbabasa lamang ako. Ito ha. Stick to the plan. Ayaw talaga tantanan ng timbugok. Sa batasan, si BP Inday Sara at ang Office of the Vice President kahit cleared pa, kahit pa cleared na ng Commission on Audit o COA ang Vice Presidente at kanyang tanggapan sa usaping pondo, lalo na ng CIF. Kahit cleared na po ng COA, klinaro na po ng COA na walang nangyaring korupsyon sa tanggapan ng Office of the Vice President. Pero ayaw pa rin po nilang tantanan ang pangalawang Pangulo, mga kababayan. Pilit po nilang hinahanapan ng mali, ng butas. Para nga naman, humantong sa impeachment na matagal na pong pinaplano sa pangalawang Pangulo. Kaya ngayon sinisiraan ang pangalawang Pangulo, hindi lamang po siya, maging lahat po ng mga Duterte. Ito pa. Nag-schedule na naman sila ng pagdinig at sa pilitang pinapupunta ang ilang opisyal ng OBP. Okay? Sa pilitan, mga kababayan, ha, kapag ka hindi dumalo itong mga itong mga opisyal ng OBP, di umano iko-contempt, mga kababayan. Kita nyo na kung paano ho nila, grabe, ginigipit ho talaga nila, mga ka-PL, ang mga opisyal ng OBP. Ito pa, marahil, ito na, mahigpit ang tagubilin ni Tambaluslos na hanapan ng butas si BP Duterte at nang masampahan ng impeachment complaints sa Kongreso. Hindi na po ito lingid sa kaalaman ng pangalawang Pangulo, mga ka-PL. Mismong si BP Inday Sara po ang may sabi, kahit pa dalhin nila sa impeachment ang mga inaakusa nila, haharapin niya di umano. Ganyan katapang ang pangalawang Pangulo, mga ka-PL. Nag-iisa lang, napakaraming buhaya sa batasan, mga ka-PL, na tila nautusan yata ni Tamba. Ganyan po ang mangyayari ngayon sa pangalawang Pangulo, mga ka-PL.
antabayanan po ninyo. Hindi po malayong mangyari yan na hahantong talaga sa impeachment. Ngayon, ang tanong, papayag ba tayo na ganun-ganun na lang na ipapa-impeach nila ang ating pangalawang Pangulo? Na samantalang ang COA na ho ang may sabi na wala namang ginawang korupsyon yan. Cleared na po. Oh, cleared. Maliwanag na, klaro-klaro, nilinaw po ng COA. Ano pang hinahabol nitong mga ito kay BP Inday Sara? Oh, masyadong halata kayo na gusto niyo lang talaga ipa-impeach ang pangalawang Pangulo. Eh kaso, nahihirapan kayo, kaya ngayon hinahanapan niya ng butas. Ay lalabanan kayo ng pangalawang Pangulo. Oh, ang tambayanan po natin, mga kababayan, ang stick to the plan nila. Okay? O, dito na ho tayo sa pangalawang pag-uusapan natin. Itong kay Benhur Abalos, mga kapiet. Ayan. O, ayan yung picture. O. Ano ho napansin ninyo? Diba? Yung napakalaking letra sa ibabaw, sa uluhan niya, mga ka-PL, na may nakalagay po na kalaban kriminal. Pero, kung isusum ho ninyo ang picture, mga ka-PL, eh, meron naman siyang nang. Ayan. Mali ito. Ha? Ang disenyo o ang nag-design ito, mali. Kaya tuloy, napakomment yung ating mga kababayan, mga ka-PL na mismong ang tadhana na di umano ang nagsasabi. Kung ano di umano ito sila. O eto pa, ang sabi po ni Sas Lugando Sasot dito po sa kanyang post na, sa kanyang account na For the Motherland. O ang sabi, bad design ng, yung nang po, yung NG, nang, is so small that people's subconscious will only pick up kalaban, kriminal, Benhur Abalos. Always remember, people don't pay attention to find friends. Ayan, tsama nga naman. Kundi, ang mapapansin talaga ng tao, mga kababayan, kung ano yung nakasulat. Ngayon, kung nasa malayo ka, hindi mo mapapansin, hindi mo mababasa yung letrang nang, yung NG nga. Kaya tuloy, pag nasa malayo ka, ang basa mo, uy ba, kalaban kriminal, tugma! Pangalan sa baba, Benhur Abalos. O kung magbabasa ho kayo, mga kababayan, ng mga comment ho dito sa post na ito ni Sas, matatawa ho kayo eh. Lahat po ng mga nag-comment, pinagtawanan siya. Meron pa nga isang comment dito, mga kababayan, ang sabi, a politician that finally tells the truth. Diba? Paano ba naman kasi nakalagay sa itaas? Kalaban kriminal. Samantalang kung sa malapitan, ang nakalagay, kalaban ng kriminal. Aba, ang sarap pakinggan, mga ka-PL. Ang sarap sa tenga. Parang mas bagay yung una. Joke lang ho. O kayo na pong humusga, mga kababayan, kung itong napakalaking tarpaulin ni Benhur Abalos, nababagay ba sa kanya o hindi? Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.